Yan ang ating itatapok sa ating on-the-spot segment ngayong gabi. Ang MRT. Maraming reklamong trend. Panoorin po natin ito. Higit sa kalahating milyong tao ang mga pasahero ng MRT araw-araw. Isa na rito si Aling Rosa Espiritu. Namamasukan si Aling Rosa sa Makati at para sa kanya, mas mapapadali daw siya kung sasakay na lamang siya ng MRT para mas mapabilis ang kanyang biyahe. Ayon kay Aling Rosa ay sanay na daw siya sa araw-araw na mahabang pila bago makasakay ng tren. Pero ang labis niyang ikinakagalit ay ang mga sirang elevator na napakatagal nang hindi gumagana. Sana naman, hindi ba kung bata-bata ka, pag 60 ka na, iba na eh. Sana naman ang the management ng MRT, ubuhin na, magkaroon naman ng kuhan. Improve naman nila. Oh my God, sa ano ba pa lang, second floor pa yan ha? Doon pa lang ha? Lalo pa sila kung sa babang baba. Kaya talaga umiiwas ako talaga dito, kaya lang wala akong choice. Anong station ba ito? This is Magallanes Station. Matagal na yung walang walang elevator. Yan, matagal na yan. Dapat nagawa nila ng paraan. Sa edad na 66 ay hindi na kaya ni Aling Rosa na baybayin ang mga hagdanan sa Magallanes Station. Bago pa man daw kasi siya makarating sa bilihan ng tiket ay hinihingal na ito at unti-unti na itong nakakaramdam ng pagod. Kaya naman para sa kagaya niyang isang senior citizen ay napakalaking perwisyo nito hindi lamang sa mga katulad niya, kundi pati na rin sa may mga kapansanang hindi makagamit ng elevator dahil out of order ang mga ito. Tulad namin mga senior, naku, talagang tatamarin kapag dating mo rito, masakit na dibdib mo, dahan-dahan. Kung may dala ka pang mabigat na konti dito, wala na. Hihingalin ka talaga, sa totoo lang. Ay nako, sana naman sa management ng MRT, talagang okay, kasi mura eh. Diba? Pero yung naman, kung magagawa naman nila ng paraan, para mabigyan naman ng kaluwagan yung mga sumasakay, especially mga elder, katulad ko, ibigyan naman ng priority. Talagang hihingalin ka. Pagdating mo ito, masakit na dibdib mo. Lang no choice ka eh. Kailangan mo pumunta ng Makati dito. Lagi-lagi siya ba ito? Lagi ako, matagal na yan, ako. Matagal na yan. Ginagawa nila yan. Sira lagi yan. Kaya naman lubos ang panawagan ng mga pasahero na sumasakay ng MRT na ayusin ang mga sirang elevator at iba pang dapat ayusin sa MRT. Dapat yung maganda yung maintenance nila. Lagi na sisira yan. Kada buwan yan, simbi sira. Yun. Kaya mayroon pag walang elevator. Ilang floor ang inakyat mo? Yun yata ito eh. Sobra. Ano po nararamdaman niyo? Hingal. Hiningal ka, ano pa? Sakit yung tuhod. Ano panawagan mo tayo? Sa Para pagawa na nila to. Okay po? Ano Oo. pa? Hinihingal ako. Nung tuloy ng karamihan ay saan nga ba napupunta ang kinikita ng MRT at bakit tila napapabayaan na pati ang maintenance system nito. Matatanda ang noong nakaraang linggo ay nadiskaril ang isang bagon ng MRT sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Mahigit 22 ang naitalang sugatan sa insidente. 18 rito ay mga babae, 4 na lalaki kasama ang 2 bata na may edad na 4 na taong gulang. Pagkumpirma naman ng Department of Transportation and Communications o DOTC ay mahigit ng 1 dekadang bumabiyahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue ang mga tren ng MRT. Kaya't ang mga baguan pati na rin ang mga elevator ay luma na rin, nalalaspag ika nga. Under the contract, ang kukuha dapat ng maintenance provider ay ang MRTC. Tapos, i-reimburse nila, papa-reimburse nila sa pamahalaan. Sa mga katuwid, pamahalaan ang gagastos, pero sila ang pipili ng maintenance provider. Pero sa ngayon, I think simula 2010 o 2011, gobyerno na ang nagpo-procure ng maintenance provider. Nakakatipid tayo dahil malayo yung sinacharge sa atin, yung sinisingil sa atin ng MRTC dati.
noong sila ang kumukuha ng maintenance provider. Ayon kay DOTC spokesperson Michael Sagkal, ay halos kalahating bilyong piso ang inilalaan ng gobyerno taon-taon para sa maintenance at pagdagdag ng mga bagon sa MRT. Aniya, wala naman silang nakikitang dahilan para dagdagan pa ang nasabing pondo dahil nagagawa naman nila ng tama ang kanilang serbisyo. Giit pa ng DOTC ay nasa batas naman daw ang paglalagay ng mga elevator para sa kababayan nating may mga kapansanan. Kaya naiintindihan nila ang reklamo ng mga galit na pasahero. Naintindihan natin yan. Actually, nasa batas yan eh. Ang lahat ng transportation facilities, dapat meron siyang angkop na pasilidad para sa mga PWDs, persons with disabilities, o mga puntis, mga nangangailangan ng additional facilities. No? Yan maintenance contract yan, maintenance obligation yan. Kaya panawagan ng DOTC ay wag naman daw isisi sa gobyerno ang mga nangyayaring aberya sa mga tren ng MRT. Pati na rin ang dumaraming sirang elevator sa bawat istasyon ng tren. Ngunit aminado naman daw sila na mayroon din silang naging pagkukulang sa mga sunod-sunod na insidenteng kinakasangkutan ng MRT. Ang pagkukulang ng pamahalaan ang maihatid sa taong bayan ang lahat ng serbisyong nararapat sa kanila. No? Ang sinasabi lang natin dito, itong administrasyon na ito nag-decide, political will, gawin na ang lahat ng upgrades na kailangan gawin, bagamat kinukontra tayo ng MRT Holdings. Ang MRT Holdings hindi nila ginawa yung trabaho nila sa 10 years na ito. Kaya mahirap nga, pag ikaw mananakay, talagang namang magre-reklamo ka talaga sa estado ng MRT. Naiintindihan natin yun. Sinasabi natin, hindi namin kayang sagutin sa DOTC ang nangyari sa nung nakarang administrasyon, kung bakit hindi pinilit ang MRTC na gawin ang mga upgrades na ito, kung bakit hindi sila mismo ang gumawa. Pero ang administrasyon ngayon, yun ang pananagutan natin sa taong bayan. Gagawin natin ang lahat ng kailangan upang nang sa gayon ay pag-alis natin dito sa darating na mga taon ay may iwan natin na hindi nakahiyahiya ang MRT. Sa ngayon ay patuloy nang inaayuda ng pamunuan ng MRT ang maintenance nito, pati na rin ang pagdagdag ng mahigit 70 bagong bagon bago matapos ang taong 2017. Ito siguro yung mga nanonood sa atin, bakit MRT maraming reklamong tren. Sa totoo lang, napakarami mga reklamo sa ating MRT, di ba? Kasama Benny, kaya nga MRT maraming reklamong tren. Noong una, ang ibig sabihin pala ng MRT, may rumaragas ang tren. Naku. MRT, may rumaragas ang tren. Di ba nag-overshoot? Lumampas, oo. Pero sinasabi naman ng Secretary of Bayan ng DOTC, dapat yung MRT, huwag ganun ang ibig sabihin. Dapat daw ay may reliable train. Wow. MRT, may reliable Pero ako, may train. nakikita ako sa pangyaring to. Ano? Malaking racket to. Oh! Sinasabi. Diyan ako natatakot. Di ba? Ha? Sinabi, compensated, i-compensate daw yung mga na-disgrasya at bibigyan ng medical assistance nung una eh. Pero ngayon may compensation pa. Naku. Medyo may naamoy tayo, hindi maganda riyan. Ha? Pero pasukan natin yung napanood natin kanina. Oo nga, matindi. Anak ng pitong Shokoy naman. Naisip ko sarili ko eh. Darating ang panahon, magiging senior citizen na rin ako eh. Ilang taon na lang ba para maging senior citizen? 3 taon na lang eh. 3 taon? Oo. Kanina nung naglalakad ka, laki nakita ko, medyo ganyan yung ano eh. Kung pareho yung maglakad ng yung matandang lalaki na nakita nating senior citizen, napaakyat dyan, no? 3 floors po ang aakyatin dyan sa elevator sa Makati. Makati. Anak ng pitong Shokoy, laging sira ang elevator. Ang nakikita ko naman, napapansin ko naman minsan, yung North Avenue, lagi rin sira yung elevator doon. Ano ho bang problema? Ano ang problema ng MRT at hindi nyo masolusyonan? Alam mo, sinasabi nila rito, dahil nagtatalo raw yung gobyerno, tsaka yung mga sobrepenya ata sa pag-aari nitong MRT, kung kaya't hanggang ngayon hindi alam kung anong gagawin. Abay, kapag po sinasabotahin na ang transportasyon ng bansa, abay, pwede nyo kasuhan ng economic sabotage yan. Dahil napakaraming empleyado, napakaraming Pilipino ang nalilate sa trabaho dahil dyan sa MRT na yan. At napakarami po nang nadidisgrasya. Tama. Pwede nyo kasuhan yung mga taong yan kung alam nyo sila ang dahilan. Kung kaya't nababalam yung pag-asenso ng ating transportasyon sa bansa. Ano ba nangyayari? Totoo bang malaking racket to? Kung kaya't hindi natin mapigilan? Hindi na nga sila nakabili ng mga bagong bagon, di ba? Dahil nagka-issue na naman ng kotohan, di ba?
Naalala ko minsan, nadaan ako dito sa may tapat ng Trinoma. Alam mo, there was a time, yung pila ng mga tao umabot na hanggang UNTV. Sibi mo gano'ng kahaba yun. Mga nakapila, mga kababayan So natin. that's about siguro mga half kilometer yung haba nun. Grabe. May kalahating kilometro ang haba Yes, ng pila, no? Na makikita natin yung paghihirap. Pero dito, ang binigyan natin ng pansin dito, yung hindi napapansin. Yung elevator nyo. Abay, Yun na. 3 palapag yan. Isipin, nakita nyo yung matanda maglakad ganyan. Kayo kaya paglakarin ko ng ganyan, na hindi kayo matanda, abay, hihingalin din kayo. Paano pa kaya yung matanda? Tapos pagsakay niya sa MRT, makakakita pa ng mga iho di punggol na mga kabataan na hindi man lang magpasensya sa matanda at paupuin. Anak ng pitong syokoy. Wala na yata, wala na. Aksyonan po natin ito, DOTC. Ano ba ibig sabihin ng DOTC? Department of Transportation and Communications, siyempre. Okay. DOTC. Oo. Secretary Abaya. Pabaya? Eh, Pabaya? Abaya. Hindi Ito yung- pabaya, ha? Oo. Kasi, alam nyo ho, baka mabago ho yung pangalan nyo, gawin kayo Secretary Pabaya. Pabaya po kayo kung sakaling hindi nyo po aksyonan yang nangyayaring yan.